Verse 1 to 3, sabay-sabay natin basahin. When Sanballat, grabe yung pangalan, no? Heard that we were rebuilding the wall, he became furious. He mocked the Jews and before his colleagues and the powerful men of Samaria and said, "What are these pathetic Jews doing? Can they restore it by themselves? Will they offer sacrifices? Will they ever finish it? Can they bring these burnt stones back to life from the mounds of rubble?" Verse 3, Then Tobiah, the Ammonite who was beside him, said, may sidekick, "Indeed, even if a fox climb up what they are building, he would break down their stone wall." Tayo pong lahat manalangin. Panginoon, salamat po sa pagbasa ng iyong banal na salita. Kami ay narito, handang tumanggap ng paggabay. Lord, magliwanag po ang mga mensahe na aming pag-uusapan. Illuminate your word for us, Lord. And even now, we pray in the name of Jesus that you will remove by the power of your Holy Spirit every distraction sa aming isipan, sa aming kapaligiran. In the name of Jesus, we rebuke the deception of the enemy, the works to destroy. By the power of the Holy Spirit, we are demolishing strongholds, taking captive and making obedient to Christ. Kami lahat, Lord, humihingi ng pagsama mo ngayong tanghaling ito. Mangusap ka po, Lord, even into our personal lives. And Lord, as we open our hearts to you, plant the seed, the Word of God, sa aming puso. Hindi lamang makarinig, manood, kundi kami lahat ay mabago na iyong salita. Salamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Palakpakan natin ang salita ng Diyos sa buhay. Pwede na po tayo mapo in the presence of the Lord. Praise God. Yes, yes. Glory to God. We are on our week 3. Ngayong October po, next week, we're finishing Nehemiah, pero hindi natin na-cover up lahat. Ilan lang. We're rebuilding broken walls. Pangatlong linggo na natin. So sa buhay po natin, may mga aayusin na mga basag, wasak. Hindi lang isang area, maraming area. But we have to acknowledge our shortcomings. Ito po ang unang step para magawa yung mga walls na yon. Una, acknowledge our shortcomings. Pangalawa, admit our what? Brokenness. And pangatlo, asking God for help. No? Sino rito na-realize mo may mga sirang area sa buhay mo na kailangan ayusin? Come on, just wave your hands. Okay? Ito po yung mga napag-usapan na natin. 5 na gates. Ano ang ibig sabihin ng sheep gate? Sacrifice, yung pagsamba natin, yung pag-worship natin. Kanina, as Brother Yuch was saying, yung pagbibigay natin. Pangalawa, yung ating pag-i-invite or pag-share ng gospel. Alam nyo, yung paano ka magsisimulang mag-invite? Mag-text ka. Simulan mo mag-text, mag-message. Bro, invite kita sa church, 11:30. Doon mo simulan. Maaari hindi natin ito ginagawa. Ito ay kailangan natin gawin, ayusin. All gate. Ano ba yung mga dati nating pamumuhay, pag-uugali na dapat makita na yung pagbabago sa atin. Amen? And number 4, yung valley. Kung narinig yung valley, ano ibig sabihin nun? Mababa, lambak. So, ang ibig sabihin ay yung mga problema. Paano tayo humaharap sa problema ng ating mga buhay? Paano tayo nagre-respond kapag may mga pagsubok? Tayo ba'y magtatampo na lang? Tayo ba ay titigil na lang? And panglima, yung down gate. Yung mga marurumi. No? May mga lilinisin po sa atin. So, as we read in Nehemiah chapter 4, verse 1 to 3, bago tayo magpunta dyan, mga kapatid, no? Pag-usapan muna natin ito. Sino po dito na-experience mo na kayo ay pinaglalahit? Nilahit ka? Yeah. Mamaya na yun, mamaya na yun. Sino rito nakaranas na nilait ka, kinutsa ka, siniraan ka? Alam mo yung may pangarap ka sa buhay, tapos sabi ng mga tao sa paligid mo, wala kang mararating. Hanggang dito ka lang. Hindi mo kami kayang lampasan. Have you experienced that? Yung minaliit ka, yung sinimulan mo mangarap,
magtrabaho, ayusin ang buhay mo, and then there are people around you. Ang masakit pa niyan, mga kilala mo at mahal mo sa buhay. Pero huwag kang maging bitter. Kasi ginawa mo din yun sa buhay mo. Sino rito, nanlahit ka na rin. Wala yan. Walang nararating yan. Siguro yung Christian, akin ng church, 2 linggo lang yan. Balik yan sa buhay niya. Okay. Mocking, ridiculing, di ba? May mga pagkakataon talaga na yun ang nagiging buhay. Alam niyo mga kapatid, ito yung naranasan nila ni Nehemiah. Basahin natin sa verse 1. Sige, next slide. When Sanballat, ano sabi doon? Nung narinig ni Sanballat na nagtatayo ng wall, nung narinig ni Sanballat na inaayos nila yung buhay nila, anong ginawa? Kung ano-ano yung mga pinagsasabi. Lahat po tayo may mga Sanballat sa buhay natin. Kaya galing ng Bible, nakakatuwa. Sanballat yan. Parang it sounds like may pagkamalas yan. Huwag kayo maniwala sa malas, ha? Hindi swerte yun. Kasi Sanballat, hindi lang si Sanballat, si Tobiah, may sidekick yun. Nakapanood na kayo ng movie, yung mga kontrabidang gano'n. Hanggang dito lang kayo, tapos may magsasabi, hanggang dito lang kayo, may sasampalin pa. May sidekick. Grupo-grupo yun. Sabi doon, we're rebuilding the wall. He became angry and was greatly incensed. Alam niyo ba mga kapatid, this is a truth to believe. Kapag sinimulan mong ayusin ang buhay mo, kapag sinimulan mong lumapit sa Diyos, pinriority ang Diyos sa buhay mo, hindi natutuwa kaaway natin. Don't expect that everybody will be happy when you pursue God in your life. Gagawa ang kaaway ng mga paraan para pigilan ka, para sirain ang loob mo, to discourage you. Na huwag ka na magpatuloy, hanggang dyan lang yan. Alam mo yung aattend ka sa church, sabi nga ng kapatid natin, nagkukwentuhan kami, Pastor, bakit ganun? Pag linggo, mas madami demonyo. sabi nga, ano? Hindi mo mas madami, mas maraming kumilos. Ang daming pumipigil sa'yo as you pursue God, mag-church ka. Di ba, inaayos mo yung buhay mo? Kaya sabi doon, hindi lang bastang pinipigilan sila, nilahit na sila. They ridiculed the Jews. The word ridicule, sabi natin ridicule, ang ibig sabihin niya to mock, to scorn, or to laugh. Pinagtawanan nila. To make an object of laughter. Naranasan niyo na yun. Ginawa kayong topic, at born again yan. Ay, alive pala yan eh. Sa office, sa community, sa friendship nyo, yung sinasabi, bro, kamusta? Born again ka na daw. Matats ka na. Init! Di ba? Sobra ka na nung nakakasilbi, bro, Bible yan. May Bible ka na sa cellphone mo. Yung ginagawa mo para kay Lord, pagtatawanan, mamaliitin, kukutsain ka. Ang tawag sa Tagalog, pangungutsa, panunuya. They will deliberately belittle you. Anong sabi doon? Yung sabi ng sidekick, yung mga walls na yan, talunan lang yan ng aso, tutumba na yan. Siguro naging guilty din po tayo. Hindi siguro. Naging guilty din po ba kayo ng panlalay? Pangungutsa, pangmamaliit? Baari hindi tayo nang mamaliit, naging audience tayo. Tinatawanan natin kapag mayroong pinag-uusapan na minamaliit na tao. Usong-uti yan, di ba? Ginagawang katatawanan yung kahinaan ng iba. Pastor, ridicule, mocking. Naging kasalanan nyo rin ba yun? Alam niyo ang sabi ni Thomas Carlyle, which I will agree, ridicule is the language of the devil. Bakit? Bakit sila Sanballat ay Tobias ay they mock and ridicule the Jews? Because they don't want the Jews to continue rebuilding the wall. Ayaw nila na magpatuloy. Alam niyo ba, ginagamit ito ng kaaway. Paninira, panlalait, para sirain yung moral, yung loob mo, panghinahin ka to discourage you na huwag ka na magpatuloy.
Kaya yung mga bagay na yan, I pray na mawala na yan sa buhay natin. Amen? Kung tayo naging guilty done, remember this. Hindi yan gusto ng Panginoon sa buhay mo. Ang gusto ng Panginoon mo na to discourage, but what? To encourage. Sabihin mo, encourage. Diba? Pag mayroong nagpo-pursue kay Lord, yung husband mo, yung mga anak mo, huwag mong pagtawanan, huwag mong gawing katatawanan. Encourage mo sila. Don't tear down, but build them up. Tayo dapat doon sa atin magsimula. I-build natin sila. Ano sabi ng Psalm chapter 1, let's read. Blessed is the one who does not walk in the steps of the wicked or stand in the way that sinners take or sit in the company of mockers. Lahat po tayo guilty dyan eh. Gusto natin, uy, maganda doon, nagtatawanan sila. Yung pala, sinisiraan nila yung isang tao, tawanan sila. Tuntua pong nilalait yung mga tao. Nangungutya sila. Pero nandun tayo. Guilty ba kayo doon? Oo, parang tingin ko, nakayuko kayo eh, hindi ka nag-aamin eh. Pastor, ako yan eh. Sabi ng Bible, hindi din ang ating inuupo ang lamesa. We do not sit in the table in the company of mockers. Kapag gano'n na ang usapan, tumayo ka na, umalis ka na, hindi pinagpala ng Diyos yun. Amen! Sabi ko sa iyo, mag-amen ka para di nahalatang ikaw yun. Tuntua tayo na sinisira ng lalaki pinag-usa. Alam mo bakit tuntua yung mga tao na yun? Eh kasi lahat sila may galit doon sa tao na yun eh. Ayaw na, tinaasan sila nun eh. And you know, but those who delight is in the law of the Lord, who meditates His law day and night. Alam niyo ang sabi ng Proverbs sa mga tao na mapanlait, nangungutya? The Lord loves a proud people who laugh at other people. So it's a sign of pride. Bakit nga ba pinagtatawanan ng mga tao yung... Bakit ba gustong-gusto ng mga tao na nangungutya ng lalait? Alam niyo kung bakit? Marami pong dahilan. Isa sa mga dahilan, para hindi makita yung kanilang kahinaan at ang makita yung kahinaan ng tao na yun. Para magmukha silang mas mataas at maapakan nila yung tao na yun. Naintindihan niyo? Kaya alam mo, sabi Lord, that's being proud. And God is opposed to the proud, but He is kind to the humble. Let us be like Nehemiah. Kung tayo po ay nilait, tayo ay kinutya, tayo ay sinisiraan, paano kung tayo ay pinipigilan, dinidiscourage tayo ng kaaway? How will you respond to that? O maaari kayong digital, pinaringgang ka, nag-post sa Facebook, anong gagawin mo? Kahit wala yung pangalan mo, talagang tinutumbok ikaw. Anong gagawin mo? Magpaparinig ka rin sa Facebook? Lalagitin mo rin? The Bible gives us a principle. Anong ginawa ni Nehemiah? Verse 4. Nung narinig niya to, anong ginawa niya? Nasaktan siya eh. Pero anong ginawa niya? I prayed. Tingin mo kayo lahat dito. Nauuna ang panalangin. Sabi mo sa katabi mo, mananalangin. Lord, hear us. Lord, sinisiraan kami, nilalait kami. Lord, kung kailan nagsisimula ako sa pagsamba sa iyo, kung kailan nagsimula akong umatid na ayusin ang buhay ko, Lord, yung mga broken walls, Lord, alam mo kung gaano kawasak yan. Alam mo ang prayer ni Nehemiah? May their scoffing fall their back on their own heads and may themselves become captives in foreign land. Alam mo sinasabi na dyan? Hindi kasi nila naranasan yung naranasan namin. And you know, that's true in life. Madaling magsalita eh, kasi hindi mo naranasan yung pinagdadaanan ng isang tao. Kaya alam nyo, maging maingat tayo how we throw out comments easily. Yung tao na yan, wala yan. Mayabang yan. Nagpo-post pa siya, mayabang talaga yan. Hindi mo alam, buong buhay niya, naghihirap siya. First time niya nang experience yun. Intindihan nyo? Hindi natin at yung mga pinagdadaanan ng mga tao. Kaya alam nyo, importante sa atin itong pag-ridicule, pag-mock. When we hear these things, we don't sit in the company of mockers. O kaya nandun tayo, awatin natin. Hindi maganda yan, panlalait na yan. Anak ng Diyos yung nilalait natin. Hello? It's a language of the enemy.
Ang language ng mga citizens of heaven, not to discourage, but what? To encourage, to build up, to give life. Amen! Ito na. Ano yung mag-uusap tayo? 3 gate yung kanilang tinayo. And then next week, for the last week, tatapusin na natin yung series. 3 gate yung kanilang tinayo. The first gate is what? The fountain gate. Sabi natin, fountain. It speaks of the Holy Spirit-filled life. Nasa atin na po ang banal na Espiritu. Importante na tayo ay mapuspos ng banal na Espiritu. Ibig sabihin ng pagpuspos ng banal na Espiritu, para kang tumalon sa swimming pool. Sino ang mas makapangyarihan? Yung tao na nasa swimming pool o yung tubig ng swimming pool? Sagot po? Yung tubig. Tama? O, ganito naman. Sino po ang mas makapangyarihan? Yung tubig na ininom ng tao o yung taong uminom? Tao. Ngayon, ganito yon. Yung nasa atin yung Holy Spirit, para uminom ka ng tubig. Okay? Pero umalong ka sa swimming pool, kapangyarihan ng tubig. Yun ang pagpuspos ng banal na Espiritu. Magkaiba yung nasa iyo yung Holy Spirit, magkaiba yung puspos ka ng Holy Spirit. Are you listening? So, saan natin makikita ito sa buhay natin bilang mga Christian? Nung na-born again ka, tinanggap mo si Jesus sa buhay mo, nasa iyo na yung Holy Spirit. Naintindihan nyo? Kaya may mga tao, Christian na sila, totoo, may buhay na sa walang hanggan sa langit. Pero bakit hindi pa rin masyadong nakikita yung buhay ng isang tunay na anak ng Diyos? Alam mo kung bakit? Kasi mas makapangyarihan yung laman, yung sariling gusto, His will, His way, kesa sa gusto ng Holy Spirit. Amen! Pero kapag puspos ka ng Holy Spirit, tumalong ka sa pool, kahit anong gawin mo, hindi wala kang magagawa, kundi kung ano yung sinasabi ng Holy Spirit. Are you listening? So, the fountain gate speaks of the Holy Spirit-filled life. Tayo po ba ay puspos ng banal na Espiritu? Alam nyo, when we say puspos of filled, hindi ito one-time experience. Nung tinanggap mo yung Holy Spirit, one-time experience yun. Pero yung feeling of the Holy Spirit, lagi kang magpapapuno sa banal na Espiritu, araw-araw, bawat oras, bawat minuto, bawat segundo, kailangan natin to. Sabihin mo, fill me, Holy Spirit. Maglalabas ka ng bahay, makikipag-usap ka sa asawa mo, may business transaction ka, sasakay ka ng jeep, ang sasabihin mo, puspusin mo ako, banal na Espiritu. Amen! Although nasa iyo na siya, ha? Nasa iyo na yung Holy Spirit. Naintindihan niyo po? Pero magkaiba yung magpapapuspos tayo ng banal na Espiritu. This was Jesus saying in John 7, let's read. Anyone who believes in me may come and drink. For the scripture declares, read everybody, rivers of living water will flow from his heart. Sino tong living water na to? Sa lahat ng sasampalataya kay Jesus, sabi niya, may ilog na dadaloy, may tubig na nagbibigay buhay. Sino yung tubig na yon? Basa, andyan yung sagot. Verse 39. When he said living water, sino yon? He was speaking of the Spirit. Holy Spirit yon. Kaya yung living water o maagos, fountain, sunod-sunod, marami, hindi na uubos, never runs dry, never failing, hindi natutuyo. Kaya next time na natutuyo ka, remember, there is rivers of living water flowing in you. Hindi ka mawawala ng pag-asa na titrain na ako sa buhay. There is the Holy Spirit can give you life. Kapag natutuyo ka na, yung Holy Spirit ang magre-refresh sa'yo. Ang nakakatuwa, no? Yung water, sabi mo water. Para saan ba ang water? Water is refreshing, yes? Eh, kapag nauuhaw ka, anong kailangan mo? Banal na Espiritu. Nauuhaw ako. Anong ibig sabihin? Ang dami kong hinahanap. Yung kailangan kong mapuspos ng banal na Espiritu. Yung baso ko, tuyo na. Kailangan ko pang magmahal sa asawa ko. Magbigay ako ng pagmamahal sa anak ko. Tuyong-tuyo na yung damdamin ko. Ang tatawagin mo sino? Yung tubig na nagbibigay ng buhay. Holy Spirit, puspusin mo ako. Amen! Na-experience na yung tuyong-tuyo na kayo? Yung inis na kayo? Yung bisit na kayo? Yung sumisigaw na kayo? Ay, yung konting mga away, nagkagalit ka na agad. Alam niyo kung bakit?
hindi ka puno ng Holy Spirit, puno ka na ng galit. Puno na ka na ng pagod. Can I share to you my personal experience? Okay. You know, even us, nasa amin ang Holy Spirit, pero may mga pagkakataon na natutuyo ka. Lalo na kapag talagang sunod-sunod. Alam niyo, when we come, may mga pag-dedication ko, kahapon, nire-ready ko yung polo ko. Pinapaplansya ko na. Hindi ko agad sinusuot. Kasi para pag umarap ka, fresh pa. Tama? Lalagay ko, nakasampay ko sa likod. Tapos nag-print ako ng certificate. Yung lesson ko, na-print ko na rin. Bumili ako ng folder. Yung program nandun na para presentable. Merong professionality. Naintindihan niyo? Kasama ko yung 4 na anak ko eh. Isang 12 years old, isang 9, isang 7, at isang 5. Nag-grambulan dun sa likod ng sasakyan. Nagsisigawan sila. Akala ko lang masaya. Tapos nung nandito na kami, dededicate na, pakiabot na yung polo ko. Alam niyo na nangyari? Alam niyo yung crumpled talaga. Ang tubig. Nagdahol sila. Kamusta na yung program? Pati na certificate. Napipirmahan. Lahat basa. Nung binigay sa akin, alam mo, nanggigil talaga ako. Hindi mo ako gusto makita noong oras na yun. Hindi mo ako gustong marinig. You know, ang sinabi ko lang, pero salamat sa banal na Espiritu, di ako nakapagsalita ng masama. Ang sabi ko lang, kita mo, sumisigaw. Alam mo, I'm shouting and crying on the top of my lungs, basa! Pinakita ko sila sa kalat. 4 sila nasa kotse, and they notice yung sigaw ko. Grabe. Tingnan mo yung damit ko, basa! Yung certificate, basa! Tingnan mo yung program, basa! Oh, galit talaga ako. And I have the reason to be angry, right? But you know, the Holy Spirit says, mga bata yan eh. Buti na lang hindi ko sila napalo, nasaktan, nasampal, nakurot. Siguro may kilala ka gano'n. Yung pagkalit, but I'm not saying that I am a better person than you. I'm just saying that the Holy Spirit is there. Na kahit sumisigaw ka, nagagalit ka, pinapaalala niya mga anak mo yan. Alam mo ang ginawa ng Panginoon? I did not lay my hands on them na parang sinaktan ko sila. Sino nakapasa nito? Sino? Gigil ka na eh. Hindi ka na puspos ng spirit eh. Yung tatlo, si Josiah. Gumulong doon sa pinakadulo. Paano siya napunta doon? Driver seat. Nakapark na. Buti, hindi ako mag-drive. Kasi mahirap mag-drive. Pag galit ka, hindi siya, halika. Gaganon siya, nangingita kasi talagang sumigaw eh. Saan niya? Anong nangyari? Pinaliwanag niya, bumulong daw siya. Hindi niya napansin. Sorry po. You know, I need to be filled with the Holy Spirit. Tama po ba? Magtuturo ako ng salita ng Diyos eh. Tapos may galit ako sa puso ko. But you know, can I tell you the truth? Maaari nyo yung experience ko, pero na-experience nyo rin yun every Sunday. Bago kayo pumunta rito, nagsigawan kayo. Tama ba? Bago kayo rito, pinihit yung anak nyo. Tapos biglang mag-worship ka, ha? Way! Nararanasan nyo ba yun? That even you experience that in your life, can I tell you, tagalakit ka pa rin naman. Hindi ka puspos ng banal na Espiritu. Puspos ka ng inis, ng galit. Tama mo ba? Minsan na, salita ka pa na hindi maganda. But you know what I did? I go back to my program and it's about child dedication. You know what? Kailangan ko mapuspos ng Espiritu. I prayed in tongues. Labrang mo siya, Lord, ang siming puso ko, yung galit ko, linisin niyo po. Fill me, Holy Spirit. And then after I prayed that prayer, puspos mo ko, Lord, hindi tama na galit ako. Kasi mga bata pa rin yan. You will see very plain and clear kung mali ka o tama ka. Yes, you have the reason to be angry, but the Holy Spirit will let you see kung ano yung dapat mong gawin. Ang galing ng Holy Spirit. And all glory to God. Alam mo ginawa ko? Whew!
Huminga ako ng malalim. Inhale. Kaya. They say, Holy Spirit fill me. Holy Spirit fill me. Kinuha yung program, tapos pinaghampas ko yung bata. Hindi. Hindi ko gusto. Then, what I did is I get a program, pinuksan ko, alam mo, pinabasa ka sa kanan. Basahin nyo, anak. Alam mo, Psalm 127, children are gift from the Lord. Sabi ko kay EJ, JD, ano sabi ng Bible? Kayong lahat, mga regalo kayo ng Lord sa akin. Sabi doon, they are a real blessing from Him. So kayo mga anak ko, mga blessing kayo sa akin. Kaya minsan nagagalit si Daddy, patawarin nyo, nasisigawan kayo kasi naiinis kasi hindi kayo nagiging blessing, nagiging burden. Pero ang sabi ng word, blessing kayo anak. O sige, hayaan nyo na yun. Wala nang magagawa, basa na. Pati yung alampay ko, sama ko na rin basa din. But you know, speaking of the Holy Spirit, ibig sabihin, may influence, may power. There's a person living in us who is more powerful and He can lead us. Amen? Kaya the next time na magagalit ka, maiinis ka, bakit ito yung kailangan mong i-work out? To be filled with the Holy Spirit. Amen! Sabi mo sa katabi mo, be filled with the Holy Spirit. Pag naiinis ka, sabi mo, be filled with the Holy Spirit. Pag tumataas na yung tono niya, sabi mo, be filled with the Holy Spirit. Kung ano-ano yung mga salitang narinig mo, nabitawan niya lang, sabihin mo pa rin, be filled with the Holy Spirit. Pag gusto makipag-unahan, doon sa nagkat sa kanya, sabi mo, be filled with the Holy Spirit. Verse 18, Ephesians 5, let's read. Don't be drunk with wine. Yung iba, hindi sa alak, lamok, lasing. Yung iba, anger, inggit, galit. Tama? Pero ang sabi niya, it will ruin your life. Instead, sabay-sabay, be filled with the Holy Spirit. Some message pa, be filled with the Holy Spirit. And you must, we can pray this every moment. Lalabas ka kahit ka sa magpunta, Lord, Holy Spirit, fill me today. Punuin mo ko. Kasi kapag puno na ako ng Espiritu, kahit tumating ang galit, mawawala agad. Amen? Kasi nandun na, puno-puno na ako ng Holy Spirit. Pag dumating ang inis, pag dumating ang mga bagay na nakakainis, nakakabwisit, nang gagawa ka ng mga bagay na makakasakit, hindi mo magagawa. Kasi puno ka ng ano? Holy Spirit. May kabanana. Ano kailangan natin gawin? Para tayo lagi mapuspos ng banal na Espiritu. Kayo po ba ay may issue sa inyong attitude, sa anger ninyo? Lagi kayo naiinis? Ito kailangan gawin. Sabi ng Bible, singing psalms and hymns and spiritual songs among yourselves. Lagi tayo nag-aawitan, magpupuri, nasa sasakyan ka, nasa jeep ka, nasa opisina ka, lagi kang umaawit sa Diyos. Can you just imagine if you are always singing, and sabi rito, making music to the Lord in your hearts, and give thanks for everything. Kapag lagi ka nagpapasalamat, kapag lagi kang umaawit, isipin mo lang, kumakanta ka. Anong kinakanta natin kanina? This is my cry, my one desire. Oh, dali! Hindi ka ito! To be with you. Is to be with you. Ano yun, honey? Ito ba ginagawa mo? Kanta naman ba? This is my cry. Papapatulan mo, hindi. Siya ay hindi puspos, pero ikaw? Umawit ka. Umawit ka, magpuri ka sa Diyos. You give thanks. And you know, when you are filled with the Holy Spirit, ano ang ibinibigay ng banal na Espiritu? Ano ang bunga ng banal na Espiritu? Love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, self-control, gentleness, and self-control. O, Tagalogin natin, kapag puspos ka ng Holy Spirit, may love, pag-ibig. Kahit hindi ka ibig-ibig,
nagagawa mong ibigin. There's joy. Kahit may problema, pagsubok, there's joy. Amen! Lalo, may peace, kapayapaan. Kahit ano nangyayari sa paligid, ang gulo-gulo, you have peace. Nag-aaway sila, but you have peace. Inaaway ka, but you have what? Peace, love, joy, peace, patience. Alam niyo yung isang translation ng patience? Long suffering. Ano ang ibig sabihin ng patience? Long suffering. Natitiis mo kahit mahirap. Natitiis mo kahit parang hindi mo na kaya. Hindi na no? Napagtsatsagaan mo. Patience, kindness. Nagiging mabait ka. Goodness, naging mabuting tao. Kahit hindi sila mabuti, ginagawa mo mabuti. Kindness, goodness, faithfulness. Kahit sila sinungaling ng daraya, ikaw tapat ka. Hindi ka na nagsisinungaling. Amen? Gentleness. Kahit sila ay medyo marahas, mataas ang tono, sumisigaw, okay, sige, pag-usapan natin. There is what? Gentleness. Nagiging mahinahon. And last, self-control. Napipigilan mo yung emosyon mo. Hindi ka sisigaw, hindi ka magwawala, hindi ka mag-aaway sa labas. Ito na yun. That burst of anger is no more because you have self-control. Yun ay mararanasan mo kapag ikaw ay puspos na banal na Espiritu. Can we say that to the person beside us? Be filled with the Holy Spirit. Be filled with the Holy Spirit. Alam niyo po, etong fruit na to binigay. Si Nehemiah, yung mga nangaaway sa kanya, niyakag siya. Tara, meeting tayo, kain tayo sa labas. Ano sabi ni Nehemiah? Chapter 6. Ano sabi niya? They asked me to meet them. Sabi niya, I am engaged in a great work, so I can come. Why should I stop working to come and meet you? Alam niyo, pakinggan niyo po kapag puspus ka ng banal na Espiritu, listen, you know your priorities. Kapag nasa iyo ang Holy Spirit, alam mo kung ano yung importante. Hello? Alam mo kung ano yung hindi mo dapat gawin. Yes or no? Alam mo yung hindi nakakalugod sa Diyos. Because the enemy will try to tempt you to stop the work with a lot of open doors of opportunities. Mamaya ka na dyan, dito na muna tayo. Bukas sa pinto. Ano sasabihin mo? Holy Spirit, fill me. Ay, hindi para kay Lord. Pakinggan nyo ang kaaway natin, nagpapanggap na anghel ng liwanag. Kala mo maganda, kasi liwanag Yan si Satanas. Tingin niyo po ba, ano itsura ni Satanas pag nagpakita sa inyo? Hindi ka mukha ng katabi mo, ha? When we hear angel of light, ang ipapakita niya sa iyo, ano po? Maganda. Yes or no? Yes. You're listening? Hindi ka tutuksuhin sa mga bagay na hindi maganda. Ang tukso ng kaaway lagi maganda. Pero kapag puspos ka ng Espiritu, alam mo na hindi lahat ng maganda makakabuti para sa iyo. At hindi lahat ng maganda, ibig sabihin lahat ng yan galing sa Diyos. Wala akong masyadong opportunity kukunin. Uunahin ko si Lord. Hindi, sarado schedule ko Sunday. Hindi ako magbubook. Hindi ako mag-uuna ng lakad bago yung pagsamba ko sa Diyos. Amen! Dumating ang gandang babae, hindi Christian. Hindi Kristiyano. Tatanggapin mo? Cute naman, Pastor. Hindi. Alam mo kung punong-puno ka ng banal na Espiritu kung siya ay pagaling sa Diyos o hindi para sa Diyos. Hindi galing sa Diyos. Hindi mo? Maaaring sa emosyon natin. Listen, maaaring sa pakiramdam mo okay. Di ba ganun din yung sa Garden of Eden? Ang ganda. Pero nakabuti ba yun? Hindi. Pag puspos tayo ng banal na Espiritu, magiging maganda mga desisyon mo sa buhay. Alam mo ang dapat gawin. Gaya ni Nehemiah, tinanggihan niya. Amen! Sabi mo sa katabi mo, be filled with the Holy Spirit. Alam mo ang tatanggapin?
at alam mo ang katanggihan. Kapag buspos ka ng banal na Espiritu, alam mo kung sino ang papapasukin, alam mo kung sino ang pagsasanhan. Amen! Yun ginawa ni Nehemiah. Pangalawang gate, the water gate. Pero basahin natin. Let's read chapter 3:26. With the temple servants living on hill of Ophel, who repaired the wall as far as a point across from the... Ano yung fountain gate? Ang fountain gate be filled with the... Alam nyo, sa lahat ng gates sa Jerusalem, ito lang ang gate na hindi ginawa. Anong ginawa? Ang ni-repair? Basa. Anong ni-repair nila? Yung wall. Papunta sa water gate. Pero hindi ginawa yung water gate. Kasi merong isang bagay sa mundong to na hindi na kailangan pa ng repair. Merong isang bagay na kahit anong dumating na pagsubok, mananatiling matatag, hindi siya masisira. Lahat ng bagay mawawala, pero itong isang bagay na to, mananatili magpawalang hanggan. Alam niyo na yung water gate. Ano yun? That is what? The Word of God. Hindi mo na kailangan dagdagan pa yung Word of God. Hindi mo na kailangan bawasan pa yung Word of God. Kompleto na siya. Amen! Mananatili siya magpawalang hanggan. Ang salita ng Diyos. Can you just imagine? Ilang taon na po isinulat ang Biblia? 5,000 taon na. Ang dami ng attempts para wasakin, sunugin, sirain, baguhin, pero nananatili. It does not need repairs, the Word of God. Kaya ang question dito, Pastor, paano i-repair sa buhay ko to? Ang i-repair hindi yung Word of God, yung walls. Yung wall, napansin niyo sa picture, nakadugtong siya saan? Sa gate. Ang nirepair yung wall. Ibig sabihin, yung buhay natin, how do we approach the Word of God? Ano yung communication, ano yung connection, relationship mo ngayon sa Bible? Can you just look at here? Can I ask you this? A respectful heart. What and how is your relationship to the Word of God? Kamusta po ang inyong mga Bible? Meron ka bang relasyon sa Bible? O parang minsan, parang fire extinguisher lang yan? Alam niyo ba yung fire extinguisher? Tuwing kailan po ginagamit ang fire extinguisher? Ako, may matinding problema. Basagin natin, buksan natin yung Bible natin. How is your relationship to your Bible, to the Word of God? Alam niyo po ba, itong kailangan natin sa buhay natin. This is a prayer of Jesus. Verse 17. Verse 36 ng Ephesians. To make her holy and clean. Paano tayo magiging banal? Paano tayo malilinis sa buhay natin? Sagot, wash by the cleansing of God's Word. Alam niyo po, gusto niyo ba talaga maalis yung mga marurumi sa buhay ninyo? Yes or no? Gusto niyo ba talaga magkaroon kayo ng banal na pamumuhay? Posible. Sa pamamagitan ng tubig. At ang tubig na ito ay ang salita ng Diyos. And we always use this analogy. Every day po ba naliligo tayo? Kahit hindi naman kayo naputika, naliligo kayo. Parang humina ata. Bakit? Kasi, alam mo, kahit hindi ka nadapa, naputikan, narurumihan ka. Tama po ba? Kakailangan mo ng tubig. Sa buhay natin, kahit hindi ka gumawa ng malaking kasalanan, at mo, narurumihan ng puso at isipan mo. Yes or no? So, ano kailangan mo gawin para malinis yung puso at isipan? Wash to the Word. Pag nagbabasa ka ng Bible, malilinis ka talaga. Sabi ng Bible, John 17:17, Jesus sabi niya, teach them your word, which is truth. Para hindi ka maligaw. Para alam mo yung totoo. Ang kailangan natin, Word of God, the Bible. Share ko sa inyo yung survey. Survey ng Bible Society, itong Barna, mga nagsusurvey sila ng mga Christian. 1,942, 2,000 people from 18 to 35. Pakinggan nyo 18 years old to 35, tinanong yung kanilang opinion sa Bible. 49%, yung 1,000 sa 2,000, believers said they read it more than once a month. Once a month, nagbabasa kami. Okay. 9%
Kristiyano, they read it every day. Wow, ilang percent? 9% na ang nagbabasa ng Bible? Christian ka? Araw-araw, 9% na? Few times a week, 13%. Every week, every Sunday, Pastor, nagbabasa ako. O, member ka doon sa 13%. 70%, they read it a few times. Alam niyo ba, 51% practicing Christians read it less than once a month. Kakalungkot, no? Kristiyano tayo, paano tayo mamumuhay? Isang beses lang natin o ilang beses lang babasahin sa isang buwan? Kaya alam niyo, importante ito eh. If you are not reading your Bible every day, o wala pa tayo sa journaling, sa devotion, kapatid, gising. Ito yung wall na kailangan ayusin sa buhay natin. Amen! Sabi mo sa katabi mo, be filled with the Holy Spirit. Sabi ng Lifeway Research, alam mo ang research nila? Yung mga Christian na nagbabasa ng Bible 4 times a week. Pakinggan nyo ha, kung 4 na beses ka nagbabasa sa isang linggo, totoo to, sinurvey nila. Nung unang araw daw, walang nangyari. Yung pangalawang araw, walang yung masyado. Pero nung pangatlong araw at pang-4 na araw, at naging consistent sila sa pagbabasa 4 times a week, may nangyari. Alam niyo nangyari? Yung pagiging malungkot, bumaba ng 30%. Naging masayahin. Amen! Kaya baka ikaw ay malungkutin, kulang sa basa ng Bible. Okay? Sabi niya, anger issues, yung mga magkakalitin, bumaba din, 32%. Naging mapagpasensya. Yung bitterness, yung hindi makapagpatawad, yung laging pinag-uusapan yung nakaraan, lahat, 40% bumagsak. Yung pagiging bitter. Bitter ka ba? O ba kulang sa basa ng Bible? Malaking porsyento. Alcoholism. Yung mga nag-iinom. Alam mo sabi? 57% nung sinimulan magbasa ng Bible, 57% doon tumalikod na sa kanilang pag-iinom. Ito pa, sex outside of marriage, yung immorality, 68%. Wow! They honor God in the relationship. Ito pa, feeling spiritually stagnant. Listen, pag sinabing spiritually stagnant, yung tingin mo sa sarili mo parang walang nangyayari sa pagiging Christian mo. Parang walang nangyayari sa buhay ko, ma-attend naman ako, bakit ganito? Alam niyo, minsan ang kulang, alam po, Bible reading. Kung ikaw ay stagnant, kasi buhay yun eh. Wala kang buhay, tuyo ka. Viewing pornography. Yung mga naa-addict sa pornografiya o maaaring hindi mang pornografiya, maaaring sa mga pinapanood natin. Ng buong buhay natin, nandoon na lang tayo, ang laking porsyento ng iyong araw, lagi mong pinapanood yun. Because of Bible reading, it drops to 61%. Ito maganda. Yung mga dating hindi nag-share ng faith, nung nagsimula sila magbasa ng Bible, nag-share na ngayon sila ng pananampalataya nila. Amen! Kasi nabasa nila eh. Ikaw ba ay tahimik lang? Ikaw ba ay hindi alam ng mga kapamilya mo, tao sa bahay nyo na Christian ka? You read your Bible and then meron kang ma-share. Ano pa? Discipleship. Ibig sabihin, lumago siya sa kanyang pananampalataya. What's the point here? They read their Bible 4 times a week. Ito yung survey. Ano ba ang mangyayari sa buhay mo kapag araw-araw mo babasahin yan? Amen! At iginagawa mo. Alam nyo, ito ang hindi ko makalimutan sa awit. Psalm 109. Pakinggan nyo ha. Sino mo dito, balik mo muna kapatid. Sino mo dito, yung mga anak nyo, gusto nyo ang mga grade nila 90, 95. Yung iba, hindi nagtaas, okay lang. Mga 85, pastor, 70, okay na yun. Hindi. For us, parents, gusto namin mag-excel yung aming mga anak. Yes or no? Matandaan nyo to, basahin nyo sa Bible to. Kapag nagbabasa ka ng Bible, basahin nyo yung Psalm 119, verse 90 to 100. Ano ang dulot ng pagbabasa ng Bible? Basa! Your commands make me what? Wiser than my enemies. May mga kaaway ka, may mga nagpaplano behind you. Alam mo, malalagpasan mo yan. Maaagmusan mo pa sila. Paano?
God makes you wise through the Word of God. Amen! Sabi niya, I have more insight than my teachers. Wow! Kahit hindi ka nag-aaral, importante pag-aaral, maganda makapag-aaral kayo. Pero alam nyo, kapag pinag-aralan mo salita ng Diyos, mga estudyante, mas magiging marunong ka pa sa mga guro mo. Yung aral nila na natagpuan nila sa mundo, sa mga libro, kapatid, higit pa rin ang matatagpuan mo. Alam nyo, when I started pastoring, hindi po ako nakapag-aral agad. 2 years, 3 years after pa lang ako nakapag-aral ng theology at yung aming masteral sa Christian ministry. Pero alam nyo, nung pagdating namin sa school, ginagawa ko na pala. Hindi ko lang alam yung mga terms. Kung ano yung ginagawa ko, ang ginagawa ko lang, kung ano yung sinasabi ng Word, ng Holy Spirit, sinusunod ko. 2 years, 3 years of my life, starting as a pastor, hindi ko talaga alam kung tama ba to? Pero ito yung sabi ng Holy Spirit eh. Ano ba yung biblically, yung mga theology, yung mga nag-aaral? Hindi pa talaga. Pero after 2 years, 3 years, napatunayan ko, tama pala yung ginagawa ko. Nung narinig ko sa school, doon sa professor namin. My point here is what? We have the greatest teacher of all time. Ang teacher natin, pinakamagaling sa lahat. He knows all things. He is omniscient. He possesses all knowledge and wisdom. He is omniscient. The Lord, our God, tuturo niya sa atin. Gusto mo maging marunong sa buhay? You read the Word. Ito pa. I am even wiser than my elders. Wow. Hindi naman sinasabi na magiging mayabang ka. Pero kapag nagbabasa ka ng salita ng Diyos, yung pinagdaanan ng isang tao, simula nung siya'y nabuhay hanggang 100 years old na siya, matututunan mo yun kahit bata ka pa lang. Hindi mo na kailangan pagdaanan yung mga kamalian, yung pagkadapa, kasi the Word of God gives you guidance. Di ba yung elders ang binibigay niyang guidance, advice, and counsel? Yung Word of God, ganun at higit pa. Ito, Psalm 92, verse 3. 119, verse 92, 93. Ano binibigay ng Bible pag nagbasa tayo? If your instruction has sustained me with joy. Alam mo, ibibigay sa'yo ng Word of God pag nagbabasa kayo? Comfort, joy, and life. Marami man tayong pinagdaanan sa buhay natin. Meron mga nawala sa buhay natin, mapagtatagumpayan mo yan kapag nagbabasa ng Bible. Your Word. May direction kasi. It gives us life. Kaya sabihin natin sa katabi natin, start reading your Bible. Magkaroon tayo ng oras na magbabasa talaga tayo. May mga journal pa tayo. Kaya alam nyo, ginagawa namin sa una, alam nyo, chine-check yan every week. Tapos tinitingnan kung hindi mo ba yung kinuha sa internet lang. Kasi andyan ang Google, kinopya, internet, sinulat. Ikaw mismo nag-share. O, anong natutunan mo? Share mo naman sa amin. Anong word ni Lord? Share mo naman. Alam mo kung bakit natin ginagawa yun? Actually, para ba sa akin yun? Para ba sa cell group leader mo yun? Hindi. Para kanino? Sa sarili natin eh. For us to experience the benefits of the Word of God. Ito na, last. Tinayo nila yung horse gate. Doon po sa horse gate, may mga ni-repair sila doon kasi importante po yung mga kabayo sa pakikipaglaban. So it means that horse gate, it means warfare. Alam niyo, every day of our life, we have a battle to face. We are in a constant spiritual warfare. May digmaan pong nangyayari araw-araw. Hindi lang tuwing Sunday. Yung atin ba ako hindi? Atin ba ako hindi? Di ba? Ati Sunday, Christian ka ba o hindi? Banal o hindi ka magiging banal? Mabuti, masama. We have a warfare. Yes or no? Naranasan niyo ba yung araw-araw kailangan? We are in a constant warfare. Malaki itong topic na warfare. Ito lang gusto ko i-touch. The battle in the mind. The warfare, the battle in the mind. Ang dami natin naiisip. Hindi lang yung naiisip. Yung naiisip natin ay nai-influence on what we watch, and what we see, and what we hear. Yes or no? The eyes, the ears are gates into our mind.
Kung ano yung nakikita mo, pintuan yan. Kung ano yung makikita mo, mapapanood at maririnig mo, papasok yan saan? Sa isipan mo. Papasok yan. Meron akong kilala eh. Siguro hindi kayo to. Sa mag-aasawa. Meron siyang asawa. Yung asawa niya nanonood ng mga telenovela na may mga third party, gano'n. Manonood. Tuwa siya manonood. Natulog. Araw-araw. Pag-gising niya, galit na galit siya sa asawa niya. May babae ka, no? Nanonood na ng TV yung asawa. Natapos na. Meron kang babae. Bakit? Napanaginipan ko. May babae ka. Hindi mo ako pinansin. Yung babae ang pinansin mo. But the point here is, yung mga nakikita pala, napanood. Green mo. Nanonood ka ng TV, nadamay pa sa galit mo. Dahil sa panaginip. Bakit panaginip? Ang panaginip ay bunga ng maraming alalahanin. Sabi ng kawikaan, sabi ng Ecclesiastes, ano ba yung alalahanin? Yung alalahanin ay patuloy mo paulit-ulit na iniisip. Yes? Kaya ka nag-aalala kasi iniisip mo. Kaya mo yung naiisip kasi yun yung napapanood mo. Kaya maging maingat tayo sa napapanood, sa nakikita mo sa Facebook, sa naririnig natin. It's a battle in the mind. Let's go back in the Word of God. 2 Corinthians 10, 3-5. We are human. Amen? But we do not wage war as humans do. Mga tao tayo, pero hindi tayo nakikipaglaban tulad ng mga tao. Paano ba makipaglaban ng mga tao? Sagot ko, physical, sigaw, dahas. Amen? Yan ang tao eh. Yan ang mundo. Hindi tayo makikipaglaban ng ganyan. Ang laban natin, we use God's mighty weapons. Not worldly weapons. Ang gamit natin, salita ng Diyos. Anong gamit natin? Panalangin. Amen? Anong gamit natin? Paghahayag ng salita ng Diyos. Anong gamit natin? Pananampalataya sa Diyos. We wage war, not as the world wages war. We have God's mighty weapons. Ano ang sinisira? Ano ang ina-atake natin? Pakinggan niyo po ito. Tatlo ito. Mabilis lang. Number 1. To knock down. Basa? To knock down strongholds of what? Sabihin mo natin, anong winawasak natin? Anong kailangan natin sirain? To knock down strongholds of what? Human reasoning. Maling pangangatwiran. Mga maling pangangatwiran ng mga tao, pinapabagsak yan. Narinig niyo po yung salitang stronghold? Pag sinabing stronghold, yun po ay isang word na ginagamit sa labanan. Yun po ay mga matataas na pader na itinayo para proteksyonan ang isang city. Okay? Naintindihan niyo? At kapag may stronghold, pwede ka pumunta doon, ligtas ka. Mga stronghold sa buhay natin na mataas, mga matitibay na, matatagal na. Ano yun? Mga minanang katuruan. Ganyan tayo makipaglaban. Ano sa buhay mo yung mga minanan yung katuruan, nakala mo tama kasi yung sinabi ng lolo natin. Hindi naman natin sinasabing masasama yung mga lolo at lola natin o yung mga unang nabuhay sa atin. Ang sinasabi natin, tama ba yung natanggap nating paniniwala? O baka yun ay pinatong-patong na, pinasa-pasa na, hanggang nasa atin na. Ano pang laban sa mga maling katuruan, sa mga maling pangangatuwiran? Ano po ang panlaban doon? Katotohanan. Yes? Teka, yung namin sabi ko nga, bawal daw maniwala ka, makakita ka ng pusang itim. Di ba, huwag ka naman doon. Paano sabi ko, naglalakad kami, nakita ko ng asong itim. Sabi ko, asawa ko, paano pag-asong itim? May mga pamaliin ka pa ba? May mga swerte ka pa ba? May pampaswerte ka pa ba? O anak, ito pampaswerte yan. Yung naging masarap ng bahay yan. Sa pintuan nyo, may pusa dyan. May malaki yan dyan sa business mo.
Mali ang pangangatwiran. Mali ang pangunawa. Pakikipaglaban. So tayo, bilang mga Kristiyano, anong sabihin natin? Close mo yun ha? Mahal mo ba yung tao na yun? Kung mahal mo siya, itutuwid mo siya. Tama ba? Pero pag di mo mahal, hayaan mo, irespeto na lang natin. Wow! Kailan mo nirespeto ang mali? Yung mga terorista, gagawa sila ng mali. O, paniniwala nila yun, irespeto na lang natin. Boom! Naintindihan niyo? Kailangan maituwid. Pag mali, mali. Kapag paano mo malalaman ng mali? Kapag nabasa mo yung totoo, yes? At saan mo mabasa yung truth? Word of God, wala sa Bible. Hindi yan ang paliwanag ng Biblia. Kahit matagal mo na yung ginagawa, kahit matagal mo na yung pinaniniwalaan, kahit sinarado pa yan, sinagrado pa yan, mga tradisyon na minana natin, na matatagal na, paano mapaglalabanan? Word of God. Pangalawa, destroy false arguments. Alam mo yung arguments, ito yung mga opposite views about the world, the Word of God. Ano yung false argument? Mga maling meron silang mga paniniwala na hindi naman talaga tama. Patungkol naman sa kung ano yung sinasabi ng Biblia at kay Kristo. Lahat ng tao, anak ng Diyos? Narinig niyo yun? Ay, di ba, lahat naman ng tao, anak ng Diyos, lahat tayo pupunta sa heaven, palipad-lipad, may mga wings tayo. So, ibig sabihin yung rapist, yung corrupt, yung pumatay, pagdating nasa langit yun, yung nakakatakot. Kung anak sila ng Diyos, bakit sila pumapatay at nagnanakaw? Uy, inis-nag-cellphone ko, huwag mong galawin yun, anak yun ng Diyos. False arguments. False beliefs. Hindi lahat ng tao anak ng Diyos. Tama ba? Lahat ng tao ginawa ng Diyos. Pero kung sino lang binigyan ng karapatan, ang sumampalataya sa anak ng Diyos, tatawaging anak ng Diyos. John 1:12. Hindi lahat ng tao anak ng Diyos. Kung sino lang yung sumampalataya. Tama ba? O ito pa, patungkol sa creation. Ano mga false argument dyan? Ang mundo ay nalikha dahil sa maliit na atom, particle, boom, sumabog, at naging mundo. Big Bang. Talaga, parang sinabi mo, pag pinasabog ko yung junk shop, lalabas malaking eroplano. Kasi may design, tama ba? Yung mundo may design tama ba? Very detailed. Galing sa pagsabog to. Ang tanong, saan ang galing yung maliit na yun? Galing sa wala. Naniwala ka sa wala? O naniwala ka that Genesis 1 verse 1, in the beginning, God created the heavens and the earth. At tayong mga tao, sabi, galing tayo sa unggoy. Bakit yung mga unggoy? Baka sa pamilya lang nila yun. Ako naniniwala ko in Genesis 1:27, God created man, male and female, He created them. Tama ba? In His own image. False argument. Ano yung di ba? Paano? Kailangan mali. Panghuli, ano sabi? We destroy every proud obstacle. Sabi natin proud obstacle. Ano yung obstacle? Hadlang. Hadlang para ano? That keeps people from knowing God. Pakinggan nyo Ito minsan laban natin. Ano yung proud? Yung mga pagmamalaki. Pakinggan nyo naranasan nyo na ba ito? Nagmamalaki kayo? Hindi naman sinasabing, Lord, mas magaling ako sa'yo. Pero sa actions. O sa actions sa mga tao, nagmamalaki. Para kilalanin lang ang Diyos. May sakit. May pera. May pagpa-opera. Huwag mo na akong pag-pray, yung mga doktor naman. Hello? Tama? Oo, sige, pag-pray mo ko, pero mga doktor na dyan, may pera ako Do you see that? Ang kailangan ko to satisfy me, kailangan ko lang pahinga. Hindi, kailangan mo ng prayer. Kapahinga mo kay
kailangan kayo, magbabakasyon ako sa Boracay, meron lang ako ano doon. Okay na yun, hindi ko na kailangan ng Lord. You see, proud person, nagiging hadlang yun para kilalanin lang ang Diyos. Kasi doon sa sakit nila, makilala nila na mayroong Diyos na nagpapagaling. Amen? May namatay. Parte na ng buhay yan. Ganyan talaga ang buhay. Alam niyo po, itong pagkakataon, kilalanin namin ang Diyos. Kasi may afterlife. Hindi, malakas naman kami, may vitamins kami. Hindi pa ako mamamatay. Nag-exercise ako, malusog ang katawan ko. Hindi naman ako masama yun. Pero nagiging dahilan yun na nagmamalaki tayo para hindi natin makilala ang Diyos. Yun ang bagay dito sa mundo. Naintindihan niyo po? Sabi yun, kailangan natin. Lahat ng yun, anong gagawin mo doon? We capture! Hulihin! Sabi mo, hulihin mo yun! Pag hinuli niyo ba? Automatic ba? Lahat ba ng kriminal willing magpahuli? Anong mangyayari? Pag mali, nahuli, anong gagawin? Anong ginagawa? Hinuli! Anong gagawin? Hindi! Tama! Expect oppositions. Mag-expect kayo, magagalit sila sa inyo. Amen! Mag-expect kayo na, hindi! Sobra ka naman! Anong magsasabi? They will resist. Pero para sa ating mga Kristiyano, we capture them. Not to condemn them, but what? Their rebellious thoughts and teach them to what? To obey Christ. Mali yan kapatid, ito kasi ang turo ni Kristo. Amen! Hindi lang magsasaway, ituturo natin sa kanila ang tamang buhay. Naintindihan niyo ba? And as we finish sa labanan, maaaring andyan ang mga paghahanda natin, pero ang pagtatagumpay, sino ang nagbibigay? Si Kristo pa rin. Victory belongs to the Lord. Amen! Proverbs 21:31. The horse is prepared for the day of battle, but the victory belongs to the Lord. Romans 8:31. God, if God is for us, who can ever be against us? Kaya sa buhay natin, maaaring nag-usap ang Lord sa iyo. You need to recommit your life again to the Lord. You want the Holy Spirit in your life, yes or no? Yeah. Pastor, maaaring ako, hindi na ako nagbabasa ng Bible. Magsisi tayo. Humingi tayo ng tulong sa Diyos at patatawarin na tayo. Amen? Let's close our eyes and bow our heads in prayer. Lord, thank you for speaking to us, Lord, into our personal lives. Thank you for giving us the opportunity na marinig ang katotohanan. Lord, salamat hindi mo kami hinayaan na mapariwara. Andito at gumagabay ka sa pamamagitan ng iyong salita. Panginoon, ngayong tanghali kami po ay lumalapit sa iyo at maaaring nangusap ka sa amin. Hindi kami napupuspos ng Banal na Espiritu. Hindi kami nakikitaan ng bunga ng Banal na Espiritu dahil sa aming mga laman. Dahil sinusunod namin ang gusto namin, maaaring sa galit. Puno kami ngayon ng bitterness, ng lungkot. Lord, lumalapit kami sa iyo, kailangan ka namin. Maybe you're here right now na you're not reading your Bible. You do not have a relationship with the Word of God. I will pray for you. And you need to repent. Kailangan mo yung Word. Without the Word, you have no direction. Without the Word, we have no life. We need God's Word. Maybe God is speaking to you sa pagbabasa ng Bible o maaaring ang pangungusap ng Diyos sa iyo. Ang gusto ng Panginoon ay maging matalino ka sa pakikipaglaban. At sa oras na ito, kapatid, tayong lahat ay mananalangin. Galing sa puso mo, kapatid. Bigkasin mo ng iyong bibig. Humingi tayo ng tawad. Sabihin natin, Panginoong Jesus, patawarin niyo po ako. Lord, pinagsisisihan ko na po ang lahat. Inaamin ko po ang aking pagkukulang. Binubuksan ko ang aking puso. At tinatanggap ka sa buhay ko bilang Panginoon at tagapagligtas. Tinatanggap kita, Banal na Espiritu. Puspusin mo ako, Banal na Espiritu. Salamat po sa pagpapatawad at sa buhay na walang hanggan. Salamat sa pangalan ni Jesus. Kung tinanggap mo yung palakpakan mo ang Panginoon. Praise the Lord. Praise the Lord. Pwede na po tayo tumayo. Salamat sa Diyos. Ang sabi ng 2 Korinto, ang Diyos ang nagbibigay ng binhi. At ang binhi ito ay para sa mga magtatanim. At ang tinapay para sa pagkain. Kaya Panginoon,
sa mga salita na aming tinanggap, kami ay patuloy na magtatanim sa iyong kaharian. Lord, dito kami kumakain ng tinapay na spiritual. Kaya dito kami magtatanim, Panginoon. Lord, dito kami lumalago. Dito nagiging maayos ang aming buhay sa simbahang ito. Lord, salamat po sa ministeryo na ibinigay niyo sa amin. Kaya, Lord, gusto pa namin na marami pang maabot ang ministry na ito. We ask, Lord, and magiging part kami para maipahayag ang iyong magandang balita. Kaya, Panginoon, maraming salamat sa mga binhi. Ikaw ang magpapasagana para marami pa kaming matulungan. Ikaw ang magpe-bless sa amin para maraming maging blessing pa kami sa marami. Tinatanggap namin ang pagpapala ng iyong salita at ani sa aming mga buhay. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise the Lord. As we talk about business, Lord, about money, fill us with your Holy Spirit. As we go to our work, Lord, fill us with your Holy Spirit. Salamat po, Panginoon, sa pagtanggap ng salita. Dalangin ko ito'y tumubo na magkabunga sa aming buhay. Makita mga pagbabago. Makita ang bunga ng Espiritu. Makita na kami ay puspos ng banal na Espiritu. At sa bawat isa na tumanggap kay Kristo, salamat po dahil pinatawad mo na kami. Salamat kami bago ng nilalang at patuloy mo kami araw-araw na babaguhin. Salamat po, Lord, we are changed by you, we are transformed by you, Lord. And Lord, we pray for every battles we face, the battle in our mind, the battle of every arguments, Lord. Tulungan mo kami to speak the truth, to capture every stronghold, destroy it, and make them obedient to Christ. Salamat po sa salitang ito, O Diyos, sa pangalan ng Jesus. Amen. Palakpakan natin ng Panginoon. Thank you, Lord. Praise God. It's a blessed day for all of us. Tinanggap niyo po ba si Jesus sa buhay niyo kanina? Humingi na ba kayo ng tawad kay Lord? Sino po dito sumabay kayo sa panalangin kanina, while ago? Na Lord, patawarin niyo. Alam niyo ang sabi ng Bible, tayo ngayon ay anak na ng Diyos. Amen? At dahil anak tayo ng Panginoon, matatawag na natin siyang Ama. Kaya sabay-sabay tayo, sabihin natin, I am a child of the Most High God. I am blessed. I am full of wisdom, full of power, full of potential. I can do all things. I will overcome. I have a great destiny in Christ. I believe it and I receive it in Jesus' mighty name. Amen. Power to you! May the Lord bless you and the Lord keep you. The Lord's face shine upon you and be gracious to you. The Lord show you His favor and give you His peace. God bless you. Have a great Sunday.
I wanna